At alam nyo bang madali lang po itong ibenta at may tubo po tayo. Pwede itong panghandaan, pwede nating pagkakitaan, kaya huwag na po natin itong patagalin at umpisahan na po natin. So dito sa ating cake batter mixture ay gagamit po tayo ng 2 cups na cake flour. At kailangan nasalain lang po natin yung ating harina. At maglagay po tayo dito ng 2 tablespoon ng baking powder. At 1/2 teaspoon ng iodized salt and then haluin lang muna natin. At dito mga gagamit po tayo ng whole eggs. Kung ilagay natin dito, gagamit po tayo ng 4 na piraso ng medium na itlog. And then 1/2 tablespoon ng vanilla extract at 3/4 cup ng tubig at 3/4 cup ng mantika. Ang gamit ko po dito mga na mantika ay yung ordinary lang po. Mga kailangan na pag naghalo na po tayo ay isipin po natin kung kumpleto na ba yung mga sangkap na nilagay po natin. Kagaya na lang nito na napapansin ko na parang may kulang talaga yung aking mixture. Kaya ayun pala mga hindi pa po tayo nakalagay po dito ng asukal. Kaya magdagdag po tayo dito ng 1/2 cup ng white sugar. Sa pagbe-bake po natin ay mahalaga talaga yung bawat ingredients. Kaya habang hinahalo po natin ay isipin talaga natin kung ano pa ba yung kulang ng ating mga sangkap para hindi po papalpak yung ating gawa. At para makinis talaga yung ating mixture ay salain lang po natin at pagkatapos isit aside lang muna natin ito. So dito na po tayo sa ating mirang. Gagamit lang po tayo dito ng 8 piraso ng egg whites mula po ito sa medium na itlog. At maglagay lang po tayo ng 1/2 teaspoon ng cream of tartar. Kung walang mga cream of tartar ay pwede na gumamit lang kayo ng white vinegar. Parehas lang po ng measurement. At pag ganito na po yung ating mirang na medyo makinis na po yung kanyang bubbles ay pwede na po nating ilagay ng pautay-utay yung ating 3/4 cup na white sugar. Kailangan po ay utay-utay lang po yung paglagay natin ng ating white sugar. Mga kung matagal ka na po dito ay kabisado mo na po ito kasi ay paulit-ulit na lang po talaga natin itong ginagawa yung ating mirang. Pero hindi po ako magsasawa mga na i-explain po sa inyo kasi po meron po tayong mga baguhan na mga followers na hindi pa nila ito nakikita yung mga paggawa pa natin yung proseso ng ating mirang. At nang naubos na po natin nailagay lahat yung ating asukal, i-transfer na po natin sa pinaka-high speed yung ating hand mixer para madali po nating makuha yung hinahanap natin ang consistency ng ating mirang na ito'y naging matibay na. At kailangan po yung bowl na pinaglalagyan po natin ng ating egg whites ay dry po, hindi po basa. At ganun din yung attachment ng ating hand mixer ay kailangan ay dry din. At yung ating egg whites ay kailangan na hindi talaga yan mahaluan ng kahit kaunti or maliit lang po talaga na egg yolk para maganda talaga yung alsa ng ating egg whites. At nang nakuha na po natin ang tamang consistency ng ating mirang ay i-fold lang po natin dito sa ating mixture ng nasa 1/2 lang. Kukuha lang muna tayo ng kalahati lang ng ating mirang. And then, cut and fold lang po natin yan ng padahan-dahan. At pag nag-well combine na po yung una nating nilagay na mirang dito sa ating mixture, ay pwede na po nating ilagay lahat yung natira pa natin na mirang. And then, cut and fold lang po natin ito ulit ng padahan-dahan until well combine po yung ating mixture. Huwag lang po natin itong ma-overmix. Pwede talaga po ninyo itong kamayin mga sa paghalo o basta malinis lang po ang inyong kamay. Kasi dito sa ating spatula ay mangangawi talaga yung ating kamay dito kasi medyo madami na po yung ating mixture. Sa ating recipe na ito ay makagawa po tayo ng 6 na may sizes na 8x6x2 or 1,350 ml po ito. At sa puntong ito, kung sa oven po natin ito lulutuin ay kailangan ay mainit na po yung ating oven bago po natin ito isalang. At pagkatapos nito mga ay kailangan na isalang natin ito agad. Kung walang oven ay pwede talaga nalutuin po ninyo ito sa inyong steamer. At mga ay diskartihan nyo lang na hindi po matubigan yung ibabaw ng ating cake. Pwede nyo po itong takpan ng aluminum foil at pwede din yung takip ng inyong steamer ay pwedeng balutin ng malinis na tela. At lutuin lang po natin ito sa may init ng ating oven na 170 degrees Celsius sa loob ng 35 to 40 minutes. At paalala mga sa pagluto po talaga natin ay kakadepende po yan sa temperature o sa init ng ating oven o sa gamit po natin ng mga oven. Kailangan na kabisado po talaga natin yung init ng ating oven. At dito mga sa ating recipe ay pwede naman kayong maglagay ng iba't ibang flavor kung gusto po ninyo. Pwede nga na maggawa po tayo dito ng ube flavor. At butas-butasan lang muna natin ito gamit yung ating stick at itabi lang muna natin ito. Kagawa muna tayo ng ating milk soak. At dito gagamit lang po tayo ng 1/2 cup na condensed mango flavor. At 1 in 1/2 cup na evaporated milk. At dito mga maglagay lang po ako ng 1 cup ng Carnation creamer. Pwede kayong gumamit ng Nestle all-purpose cream. And then haluin lang po natin yan until well combine. At pagkatapos ay ilagay na po natin dito. Hatiin po natin dito mga ilagay. At dito mga hindi pala na-on yung ating camera sa paglagay po natin ng ating pangbabad po dito or yung ating milk soak. Napansin ko na lang na hindi
pala na-on yung camera natin pero naubos ko lang nailagay dito. Basta i-divide nyo lang mga ga. Basta hatiin nyo lang sa paglagay yung ginawa po natin dito na yung ating pangbabad or yung ating milk soap. At dito na tayo mga ga sa ating frosting or yung ilagay po natin dito sa ibabaw. So dito gagamit lang po tayo ng isang pakiti or 250 ml ng Nestle All-Purpose Cream. At 1/4 cup ng condensed mango flavor. At batihin lang po natin ito mga ga ng mabuti hanggang sa maging ganito na po yung consistency ng ating all-purpose cream. At dito meron po tayong hinog na mangga at hiniwa lang po natin ito ng pa-cubes. Isang piraso lang po yung ating mangga na ito mga ga na medium sizes. At haluin lang po natin dito ng kaunti at pagkatapos ay pwede na po natin itong paghati-hatiin. Ilagay po natin dito na sa ibabaw ng ating cake. At ipantay lang po natin yung ating frosting. At dito mga ga ay naglagay din ako ng isang piraso din ito na mangga na nasa medium sizes. Yung ginawa po natin na pang-design dito sa ibabaw, hiniwa ko lang po yan ng panipis. At nilagyan ko din ho yan ng marshmallow. At ito'y optional lang naman kung maglagay po kayo dito ng marshmallow. At yung pintahan pala natin dito mga ga ha, ay 200 hanggang 250 pesos. Ang importante lang ho dyan, kayo'y mag-costing bago kayo magbenta. Kasi hindi po tayo magkapareho ng costing. Kasi magkaiba po yung mga price ng ating mga ingredients sa mga binibilhan po natin. At hanggang dito lang po yung ating video. Ito pong muli ang inyong Kainday Tinapay. Maraming salamat at bye-bye!